Si Michael Jeffrey Jordan ay isinilang sa Cumberland Hospital sa Fort Greene neighborhood ng Brooklyn Borough ng New York City noong ika-17 ng Pebrero taong 1963 sa empleyado ng bangko na si Dolores at equipment supervisor na si James R. Jordan Sr. Mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, si James R. Jordan Jr., at kapwa manlalaro ng basketball na si Larry Jordan, gayon din ang isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Dolores at isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Roslyn. Si James Jr. ay naging Command Sergeant Major ng 35th Signal Brigade ng 18 Airborne Corps ng US Army at nagretiro noong 2006. Noong 1968 lumipat si Jordan kasama ang kanyang pamilya sa Wilmington, North Carolina. Nag-aral siya sa Emsley A. Laney High School sa Wilmington, kung saan itinampok niya ang kanyang karera sa atleta sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, baseball, at football. Nag-tryout siya para sa basketball varsity team sa kanyang sophomore year, ngunit sa taas na 5 feet 11 inches, 1.80 na metro, siya ay itinuring na masyadong maikli para maglaro sa level na iyon. Ang kanyang mas matatangkad na kaibigan na si Harvest Leroy Smith ang nag-iisang sophomore na nakuha sa koponan. Dahil sa motibasyon na patunayan ang kanyang halaga, si Jordan ay naging bida ng junior varsity team ni Laney at nagtala ng mga 40 puntos na laro. Nang sumunod na tag-araw, lumaki siya ng 4 pulgada, 10 centimeters, at nagsanay ng husto. Nang makakuha ng pwesto sa varsity roster, nag-average siya ng higit sa 25 puntos bawat laro sa kanyang huling 2 season ng paglalaro sa high school. Bilang isang senior, napili siyang maglaro sa 1981 McDonald's All-American Game at umiskor ng 30 puntos, pagkatapos mag-average ng 27 popping, 12 rebounds, at 6 na assist bawat laro para sa season. Siya ay na-recruit ng maraming mga programa sa basketball sa kolehiyo, kabilang ang Duke, North Carolina, South Carolina, Syracuse at Virginia noong 1981. Tinanggap niya ang isang scholar sa basketball sa Universidad ng North Carolina sa Chapel Hill, kung saan siya nagtapos sa Heograpiyang Pangkultura. Bilang isang freshman sa team-oriented system ni Coach Dean Smith, si Jordan ay pinangalan ng ACC Freshman of the Year pagkatapos niyang mag-average ng 13.4 PPG sa 53.4% shooting, field goal percentage. Ginawa niya ang game-winning jump shot noong 1982 NCAA Championship game laban sa Georgetown, na pinangunahan ng hinaharap na karibal sa NBA na si Patrick Ewing. Kalaunan ay inilarawan ni Jordan ang shot na ito bilang pangunahing pagbabago sa kanyang karera sa basketball sa kanyang 3 season sa Tar Heels. Nag-average siya ng 17.7 PPG sa 54.0% shooting at nagdagdag ng 5.0 RPG at 1.8 APG. Napili si Jordan sa pamamagitan ng konsenso sa NCAA All-American First Team sa parehong kanyang sophomore, 1983, at junior, 1984, season. Matapos mapanalunan ang Naismith at ang Wooden College Player of the Year Awards noong 1984, umalis si Jordan sa North Carolina 1 taon bago ang kanyang nakatakdang pagtatapos upang makapasok sa draft ng 1984 NBA. Bumalik si Jordan sa North Carolina upang tapusin ang kanyang degree noong 1986, nang siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts degree sa Heograpiya noong 2002, pinangalanan si Jordan sa ACC 50th Anniversary Men's Basketball Team na pinarangalan ang 50 pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng ACC. Ginawa ni Jordan ang kanyang debut para sa pambansang basketball team ng US sa 1983 Pan American Games sa Caracas, Venezuela. Pinangunahan niya ang koponan sa pagmamarka na may 17.3 PPG habang ang US, na tinuruan ni Jack Hartman, ay nanalo ng gintong medalya sa kompetisyon. Makalipas ang 1 taon, nanalo siya ng isa pang gintong medalya sa 1984 Summer Olympics. Ang 1984 US team ay tinuruan ni Bob Knight at nagtampok ng mga manlalaro tulad nina Patrick Ewing, Sam Perkins, Chris Mullen, Steve Alford, at Wayman Tisdale. Pinangunahan ni Jordan ang koponan sa pagmamarka na may average na 17.1 PPG para sa torneo. Noong 1992, si Jordan ay miyembro ng star-studded squad na tinawag na Dream Team na kinabibilangan nina Larry Bird at Magic Johnson. Ang koponan ay nagpatuloy upang manalo ng 2 gintong medalya, ang una sa 1992 Tournament of the Americas at ang pangalawa sa 1992 Summer Olympics. Siya ang tanging manlalaro na nagsimula sa lahat ng 8 laro sa Olympics, nag-average ng 14.9 popping, at pumangalawa sa koponan sa pagmamarka. Si Jordan ay walang talo sa 4 na paligsahan na kanyang nilaro para sa pambansang koponan ng Estados Unidos na nanalo sa lahat ng 30 laro na kanyang sinalihan.
Mga unang taon ng NBA, 1984 hanggang 1987, pinili ng Chicago Bulls si Jordan na may ikatlong overall pick ng 1,984 na NBA draft pagkatapos ni Hakeem Olajuwon, Houston Rockets, at Sam Bowie, Portland Trail Blazers. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi na-draft ang Jordan ng mas maaga ay dahil ang unang dalawang koponan ay nangangailangan ng isang sentro. Ipinagtanggol ng general manager ng Trail Blazers na si Stu Inman na hindi ito isang bagay ng pag-draft ng isang sentro ngunit higit na isang usapin ang pagkuha kay Bowie kaysa kay Jordan sa bahagi dahil mayroon ng Clyde Drexler sa Portland na isang gwardya na may katulad na kasanayan kay Jordan. Sa pagbanggit sa karera sa kolehiyo na puno ng pinsala ni Bowie, pinangalanan ng ESPN ang pagpili ng Blazers kay Bowie bilang ang pinakamasamang draft pick sa kasaysayan ng propesyonal na palakasan sa North America. Ginawa ni Jordan ang kanyang debut sa NBA sa Chicago Stadium noong ika-26 ng Oktubre taong 1984 at umiskor ng 16 na puntos. Noong 2021, isang ticket stub mula sa laro ang naibenta sa auction sa halagang $264,000 na nagtatakda ng record para sa isang collectible na ticket stub. Inilarawan siya ni Roy S. Johnson ng The New York Times bilang The Phenomenal Rookie of the Bulls noong Nobyembre, at lumabas si Jordan sa pabalat ng Sports Illustrated na may pamagat na A Star is Born noong Disyembre. Lumitaw ang kontrobersya bago ang 1985 NBA All-Star Game nang lumabas ang balita na ilang veteranong manlalaro, sa pangunguna ni Isaiah Thomas, ang nabalisa sa dami ng atensyon na natatanggap ni Jordan. Ito ay humantong sa isang tinatawag na freeze out sa Jordan kung saan ang mga manlalaro ay tumanggi na ipasa ang bola sa kanya sa buong laro. Ang kontrobersya ay medyo hindi naapektuhan si Jordan nang bumalik siya sa regular season play at siya ay iboboto bilang NBA Rookie of the Year. Tinapos ng Bulls ang season 38 hanggang 44 at natalo sa Milwaukee Bucks sa 4 na laro sa unang round ng playoffs.